Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 5, EPP, Agriculture. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa produksyon ng hayop or animal production. Unang araw. Layunin na ipaniliwanag ang kahulugan ng animal production, natutukoy ang mga halimbawa ng hayop na kabilang dito, at naipapakita ang pagpapahalaga sa mga hayop bilang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang mga uri ng hayop na karaniwang inaalagaan sa inyong tahanan o barangay? Ang ilang mga hayop na karaniwang inaalagaan sa ating mga tahanan o barangay ay mga manok, baboy, baka, at kambing. Mahusay mga bata! Sa araw na ito, pag-aaralan ng klase kung ano ang tinatawag na animal production, kung ano-anong hayop ang kabilang dito, at kung bakit ito mahalaga sa komunidad at sa bawat pamilya. Ating talakayin ang kahulugan ng animal production at mga halimbawa ng hayop na kabilang dito. Narito ang mga ilang salita na ating matatalakay. Production, livestock, poultry. Ating alamin naman ang mga kahulugan ng mga ito. Ang production ay paggawa o paglikha ng isang bagay. Ang livestock naman ay mga hayop gaya ng baka at baboy. Samantalang ang poultry ay manok at iba pang ibon. Ang animal production ay ang pag-aalaga ng hayop upang makapagbigay ng pagkain, kabuhayan, at iba pang pangangailangan ng tao. Narito ang dalawang sangay ng animal production. Una ay ang poultry animals. Ang mga hayop na may pakpak, dalawang paa at nangingitlog. Ang halimbawa ng mga ito ay pugo, manok, at pato. Pangalawa naman ay ang livestock animals. Ito naman ay ang mga hayop na may 4 na paa at nanganganak. Halimbawa na lamang nito ay ang baboy, kambing, at baka. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod. Piliin sa mga larawan kung sino ba dito ang mga poultry animals at livestock animals. Upang magkaroon ng masusing pag-unawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Narito ang panuto. Pagtapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra. Narito naman ang mga tamang sagot. Ngayon mga bata, ilarawan ang pisikal na anyo ng mga poultry animals at livestock animals. Panuto. Pansinin ang mga larawan ng mga hayop. Pangkatin sa dalawa ang mga nasabing hayop bilang poultry animal o livestock animal. Isulat ang iyong mga sagot sa talahanayan. Narito naman ang ilang mga gabay na tanong. Una, ilarawan ang pisikal na anyo ng mga poultry animals. Pangalawa, ilarawan ang pisikal na anyo ng mga livestock animals.
Pangatlo, ano ang kahulugan ng animal production? Tandaan mga bata na marami sa atin ay mahilig mag-alaga ng hayop tulad ng aso, pusa, koneho at kalapati. Ang pag-aalaga ng hayop ay may malaking tulong sa sarili, pamilya at komunidad. Tulad ng paghahalaman, ang pag-aalaga ng hayop ay kapaki-pakinabang na gawain na nagbibigay dagdag kita. Ikalawang araw. Layunin. Natutukoy at nailalarawan ang iba't ibang sangay ng animal production at nakapagbibigay ng halimbawa ng hayop at produkto sa bawat sangay. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Mga bata, ano nga ulit ang kahulugan ng animal production? Ngayon, alin sa mga hayop na ito ang kabilang sa poultry at sa livestock? Sa araw na ito, pag-aaralan ng klase ang iba't ibang sangay ng animal production at kung ano-anong hayop ang kabilang sa bawat sangay. Ating talakayin ang mga sangay, poultry, swine, cattle, goat, aquaculture at apiculture. Narito ang ilang mga salita na ating matatalakay sa ating pag-aaral ngayong araw. Poultry, livestock, aquaculture, apiculture. Ang poultry ay mga manok at iba pang ibon. Ang livestock naman ay mga hayop gaya ng baka at baboy. Ang aquaculture ay pag-aalaga at pagpapalaki ng isda, hipon, tahong at iba pang hayop o halaman sa tubig. Ang apiculture naman ay ang pag-aalaga at pagpapalaki ng mga bubuyog upang makakuha ng pulot, beeswax, at iba pang produkto mula sa kanila. Ngayon mga bata, isulat ang salitang tama kung wasto ang sinasaad ng bawat item at mali naman kung hindi. Narito ang mga tamang sagot. Ngayon naman ay subukan natin ang paglalapad at pag-uugnay. Kompletuhin ang concept map. Ikatlong araw. Layunin. Na ipapaliwanag ang kahalagahan ng animal production sa tao at sa komunidad at nakapaglilista ng mga benepisyong na itutulot nito. Sa araw na ito ay pag-aaralan ng klase ay susuruin ang kahalagahan ng animal production sa pang-araw-araw na buhay at sa ekonomiya. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa inyong sariling pag-unawa, nakapagbibigay ba ng kabutihan ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng poultry animals? Sa araw na ito, ating tatalakayin kung ano-ano ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga poultry animals. At ano-ano ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga poultry animals. Ating talakayin ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry at livestock animals sa natural na paraan. Ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals.
Una, nakapaghuhubog ito ng mabubuting asal tulad ng kasipagan, masigasig na pagtatrabaho at pagkamalikhain sa pag-aalaga at pagpapalaki ng hayop. Pangalawa, nagsisilbi itong libangan na nakapagpapalipas oras at nagbibigay kasiyahan sa mga tao, bata man o matanda. Pangatlo, malaki ang naitutulong nito sa kalikasan dahil ang mga dumi ng hayop ay nagiging natural na pataba na mainam para sa mga halaman at taniman. Ngayon, ating talakayin naman ang kahalagahan ng pag-aalaga ng poultry at livestock animals. Una, nakapagbibigay ito ng dagdag na kita sa pamilya sapagkat maraming produkto mula sa hayop ang maaaring ipagbili at pagkakitaan gaya ng karne, itlog at gatas. Pangalawa, nagbibigay ito ng hanapbuhay sa mga tao at sa buong pamayanan kaya't nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan. Pangatlo, napagkukunan ito ng pagkain at iba pang kapaki-pakinabang na produkto gaya ng balat o balahibo na maaaring gawing kagamitan sa tahanan tulad ng mga unan, walis at iba pa. Ngayon mga bata, naritong isang pagsasanay. Panuto, iguhit ang puso kung ang pangungusap ay nagsasaad ng kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop at bilog naman kung nagsasaad ng kabutihang dulot nito. Una, nagbibigay ng itlog at karne ang mga poultry animals. Pangalawa, ang pag-aalaga ng poultry animals ay nakakalibang na gawain. Pangatlo, maituturing na isang marangal na hanap buhay ang pag-aalaga ng mga hayop. Pang-apat, nagbibigay ng dagdag na kita para sa mag-anak ang pag-aalaga ng mga poultry animals. Pang-lima, nalilinang ang kasipagan at pagkamalikhain sa taong nag-aalaga ng mga poultry animals. Narito ang mga tamang sagot. Narito naman ang ikalawang gawain. Panuto. Igugrupo ng guro ang klase na may 4 hanggang 5 miyembro bawat grupo. Magtala o magsulat ng 5 kabutihang dulot ng animal production. Ika-4 na araw. Ngayon mga bata, narito ang mga pabaong pagkatuto o tanong-tugon. Una, ano ang kahulugan ng animal production? Pangalawa, ano-ano ang sangay ng animal production? Pangatlo, ano-ano ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop para sa sarili, pamilya, pamayanan at kalikasan? Pang-apat, paano makakatulong ang pagkakaroon ng kaalaman sa animal production upang magkaroon ng disenteng hanapbuhay ang bawat Pilipino at nang mapaunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa? Ngayon naman mga bata, kompletuhin ang mga sumusunod. Narito naman ang inyong pagsusulit. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay tama o mali. Narito ang mga tamang sagot. At bago matapos ang ating aralin, narito naman ang inyong mga takdang aralin. Mahusay mga bata! End of Big One! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share,
subscribe and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!